Meron pong good news si VP Sara Duterte sa kaso ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte diyan po sa ICC. At sabi niya ho ay kumpirmado na meron pong tatanggap na bansa kung sakaling siya po ay i-release ng ICC kasi yan po ang isa sa mga requirement Tapos ay ayon po kay VP Sara kasi nandun ho tayo mismo sa Tokyo, Japan. At binanggit ho ng Vice Presidente na nag-file na po ng kaso ang mga abogado ng dating Pangulong Duterte at dalawa ho. Yung una ay yung sa jurisdiction. Ano ibig sabihin nun? Ay kini-question na po ng mga abogado ni dating Pangulong Duterte yung jurisdiction ng ICC. Dahil sa nung umalis po ang Pilipinas sa pagiging membro ng ICC ay isang taon lang pala ang palugit. Pero lumipas na po ang 2 taon bago sila nag-imbestiga. Kaya yan po ang isa sa ginagawang argumento ng mga abogado na dating Pangulong Duterte. At ibig sabihin, wala na ho silang jurisdiction. Hindi na po nila saklaw at hindi na dapat na mapasa ilalim sa paglilitis, ito pong si dating Pangulong Duterte. Tapos, pangalawa, ay ito hong interim release. Naghain na rin po ng petisyon. Bagamat sa mga nauna ay may mga report na nag-file na, pero at may mga report din na sabi niya talagang meron na rin tumanggap pero hindi pa nakumpirma. Ngayon lang ho, kinumpirma ni VP Sara Duterte na meron na po talagang tatanggap. Hindi niya lang daw mabanggit yung pangalan ng bansa. So panoorin po natin ito hong pahayag at good news na masasabi ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay pa rin ng yung pag-update niya po sa kaso ng kanyang ama na kung saan ngayon po ay nakapiit sa detention cell ng ICC diyan po sa The Hague, Netherlands. Panoorin po ninyo, mga kababayan, ito pong talumpati ni VP Sara Duterte at kanyang bilanggit sa harapan mismo ng mga overseas Philippine workers, migrant workers at mga iba naman ay naninirahan na dyan po sa Tokyo, Japan. So bago natin i-play ang video, sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo at sa ating mga subscribers, huwag niyo po kalimutan na i-like at i-share. Ito na ho, panoorin po ninyo ito hong good news ni VP Sara Duterte, lalo na ho para alam ho ng mga kababayan natin, lalo na po yung mga taga-suporta ng dating Pangulo, kung makakalabas na ba o paano, ano bang nangyari sa kaso. Ito na ho, pakinggan ho natin si VP Sara Duterte. Ang kanyang abogado nag-file na ng petition for jurisdiction. Sinasabi ng kanyang abogado na wala na kayong jurisdiction sa kaso na ito. Dahil nagsimula ang investigasyon ninyo 2 taon na noong pag-alis ng Pilipinas sa ICC. Yan ang sinasabi ng abogado niya. At maraming legal experts at meron siyang kinuhang legal expert din na nagsasabi na tama nga, hindi na kayo pwedeng mag-imbestiga. Dahil tapos na yung 1-year period na pwede kayong mag-imbestiga after withdrawal. Ay, hindi ko alam yan, ma'am. Hindi ko pa alam kung makakauwi siya, ma'am. Hindi ko lang masagot kung kailan. Oh my God. Bring him home alive! Pangalawa na final ng abogado ay yung interim release. Ang kailangan kasi sa interim release ay yung third country o yung bansa na tatanggap kay Pangulong Duterte. Japan! Okay, sandali lang. Tatagal tayo sa sigawan ninyo, sandali lang.
ituloy ko muna aking update. So, kailangan ito ng third country. Nag-file na yung lawyer. Kung makikita nyo sa ICC website, meron ng third country doon. Meron ng isang bansa na nagsabi na okay lang na dito ninyo ilagay si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung maalala ninyo, noong siya ay pinasok sa detention unit, medyo natagalan ang pag-file namin ng interim release. Dahil kinausap pa namin at naghanap pa ako ng tutulong sa akin. Dahil wala akong mapagkatiwalaan doon sa Pilipinas, ginamit ko ang aking mga nakilala sa labas ng Pilipinas dahil sa aking trabaho, nakiusap ako sa kanila na tulungan ninyo kami. So medyo matagal yon dahil hindi madali makipagnegosasyon sa isang bansa. Pero, sabi ko nga, dahil sa pagdarasal ninyo, may mga good news na nangyayari. So merong isang bansa na nagsabi, sige, okay lang, dito ninyo siya dalhin. At masasabi ko, hindi Japan. Yun lang. Hindi ko masabi sa inyo kung saan, pero pwede kong sabihin, hindi siya sa Japan. Tapos, ayun. So yan ay pending. Nandoon na lahat ng papeles, dokumento, lahat. Pinasok na namin sa ICC. Ano ba ang sinasabi ng prosecutor? Sabi ng prosecutor, yes sir. Sabi. Oo, yes sir, pero kailangan kasi tanggapin siya noong bansa. Hindi pwedeng, basta na lang siya papasok doon sa bansa na yon. Okay, so yun po, napakinggan nyo naman ho mga kababayan at mukhang talagang sigurado na, no? May kung ang kondisyon, pag nag-file ng interim release, ang kondisyon dapat ay merong bansa na tatanggap. Kaya lang, sabi ho niya, kasi binabagit ho na ating mga kababayan doon na mga nasa Japan, Tokyo, Japan, isinisigaw nila dapat sa Japan na lang na dalhin ang dating Pangulo. Pero sabi po ni VP Sara, kasi ang kinakailangan ay tanggapin mismo ng gobyerno, ng isang gobyerno at ang Pangulo hindi pa pwedeng basta-basta na lang papasok sa isang bansa. Yun ho. At ayon po kay VP Sara ay meron po siya mga nahinga ng tulong, yung kanya mga nakilala sa labas ng bansa, hindi po sa taga-Pilipinas ay doon na iporsige at nakahanap po sila ng bansa na talagang welcome po at tatanggapin nila ng maayos itong si Pangulong Duterte para pansamantalang manirahan sa kanila kung sakali na maaprubahan ito pong interim release. So yan po ang update ni VP Sara Duterte sa kalagayan ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya sa mga nang-aabang, so yun lang po. At least na-update po tayo at syempre, ang sigaw po lagi ng ating mga kababayan, lalo na po yung mga taga-suporta ng dating Pangulo, bring him home alive. Dapat pauwi na po sa Pilipinas. Ito pong si dating Pangulo Duterte ng buhay. At siyempre, ang sabi nga ho ni VP Sara, talagang isa po sa pinaka-pagnanais ng kanyang ama, yung dating Pangulo, ay makauwi na po sa Davao. At kung sakasakali, doon na po siya abutan ng kanyang kamatayan. Di po ba? Dahil sa may edad na po ang dating Pangulo. So, siyempre, kung tutusin hindi naman na, yung banta na tatakas pa sa ibang bansa, pupunta, hindi na po. Kita niyo naman, mahina na ang dating Pangulo. At wala na po siyang planong magano. Kung gusto nyo, i-house arrest nyo, pero sa Davao na lang ho, at least sa feeling niya, yung kanya mga mahal sa buhay. Di po ba? Okay, so yan po ang update at sa binabanggit po ni VP Sara mismo sa kaso ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Okay, maraming salamat po. Ulitin ko sa mga bago lang sa ating channel, subscribe na po kayo. Huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. Maraming salamat muli. Ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.